kasi yan. Etong si Bato hindi na dumadalo sa hearing, hindi dumalo, hindi na nagpapakita, absent na. Ay, may lumabas na balita dyan, boss, kanina lang. Na ano? Nanindigan ng kampo ni Bato de la Rosa na hindi nila isusuko. Si Bato. Kaya ang problema nga, ang dami ngayong mga basher at mga tawag dito nagiging kritiko. Akala ko sabi ng mga DDS fake news yung paglabas ng warrant, pero bakit hindi nila sumisipot si Bato? Lagi naman silang ganun, fake news lagi kapag hindi pabor sa kanila eh. Tapos, teka, punta muna tayo doon sa sa sinasabi na na yun nga yung warrant peke at saka yung si Bato ay hindi nga absent na. Hindi na isusuko nila. Paano nga ngayon maraming mga abogado na nagsasabi na huwag mong takasan yung batas. Tama. Sabi nga nila, magboluntaryo ka na humarap sa ICC para lang sa ganun may pakita na ikay seryoso. Correct. Sa bagay legislator siya eh. Tama, dapat sundin niya. Diba? Yun siya, alam niya dapat ang premise ng law. Lawmaker siya. Correct. Diba? So ngayon, attorney. Ang lumalabas ngayon, kapag patuloy niyang pagtataguan ito at mag-escape, ibig sabihin, breaker na siya ng batas. Tama. So, ganun ang mangyayari kasi maliwanag naman na ang mandato naman ni, di ba, nung panahon na si Escudero yung Senate President, hahayaan niya si Batong mag-stay sa Senado kung kailan niya gusto, pero may limitasyon. Si Tito Sin kasi sumusunod sa sinasabi ng batas. Kaya nga. Oo naman. Kasi ito pupunta na natin. Dahil nga siguro na sinasabi ng ilan na nagbabalita na hindi daw isusuko ng Senado itong si Bato, wala pa rin tiwala. Pinapangunahan nila yung Senado para paano may alas sila doon ng wala pa rin tiwala si Bato na hindi siya isusuko sa Senado. Tama. Kaya hindi na nagpakita kahit sa Senado. Absent na. Ngayon, dahil nga hindi na nagpapakita, ang nangyari ngayon, itong si Manang Aimee to the rescue. Ano ba ng Manang mo? Ewan ko, baka si Bato kakapit sa baba ni Manang Aimee. Manang Aimee. Dapat yung tawagin na nating Madam Auring kamukha niya Kasi biruin mo Hindi ba napapansin kamukha ni Aimee Marcos si Madam Auring? Kaya nga yung baba. Ewan ko sa mga nanonood. Nahula na nga Press 1 naman dyan sa mga press 1 sa mga agree na kamukha ni Manang Aimee si Madam Auring. Nung kabataan niya, pero ngayon, para mas lalo. Hindi ngayon, tingnan mo yung itsura nilang dalawa. Ganun. Oo, magkamukha So ito na. Ngayon, si Manang Aimee sinabi na nagsusumbong na nga itong Bato na kailangan daw suportahan siya. Kayo po ba isusuporta mga kababayan? Dito sa isang inaakusahan pa lang naman. Hindi pa naman siya guilty. Correct. Malalaman natin na guilty siya kapag gumulong na yung proseso ng kaso. Paano yan kung halimbawa hindi siya dadalo? Ngayon, i-implement talaga yung sinasabi nilang peke na warrant of arrest. Peke, pero bakit sineryoso nila? Anong peke? Hindi nga peke yun. Sila lang nagsasabi. Mga DDS lang nagsasabi. Alam mo naman mga DDS kung ano sabihin ng kahit sinong vlogger na kahit na kamukha ni Banat Bayo tsaka kamukha ni yung hindi naliligo. Joey de Bebre. Andito si Anino. Joey. Di ba? Andito si Anino. Anino? Mo yung DDS Ano? Bobo! Di ba? Yun yung mga kababayan ngayon. Kasi partner, nagsimula yung paninindigan ng mga DDS na hindi totoo yung arrest warrant. Nung inutusan ni Kaufman. Di ba sabi ni Kaufman, katang-isip lang daw, boss? Hindi nila alam na kaya sinabi ni Kaufman yun. Para may kliyente. Para may kliyente siya. At hindi makapaghanda. At maaresto si Bato. Ayun na nga yung tinalakay natin nung isang Ganito, imposible na walang alam si Kaufman kasi ang kaso na Rodrigo Duterte, perpetrator na nabanggit, 3. Andyan pa nga si Sara, andyan pa si Bato, andyan si Alberto. Imposible hindi niya alam. Sa totoo lang, ito si Kaufman, gustong-gusto na maaresto si Bato para siya yung maging abogado, legal counsel. Kikita na naman si Kaufman. Laki ng monthly niya, boss. Ito pa yun si Digong magkano 150 million. Kung tatanggapin niya per month. Kung tatanggapin niya si Bato, another 150 million. 300 na 'yon. Parating pa si Bongo, 150 million. 450 na. 450 million. Parating pa si Sara, 4.
600 million, bonbon, ayaw mo pa. Dollars yan, ha? Yang apat na yan. Di ba? Ang laki. Oo, 2 buwan eh. May 1 bilyon pa. 1 bilyon na, bilyonaryo na si Grabe, Kaufman. ang tanong dito, saan nila kinukuha yung mga pera na yan? Pera ng taong bayan yan. Oo, hindi. Diba? Kaya nga. Yung iba, hindi. Siya droga daw eh. Yung iba, Blood money. yung iba daw, naman blood sa money. sugal, sa pambubudol nila, doon nakuha. Oo. Di ba? At saka ganito, si Bato tigas ng ulo eh. Oo. Ibig sabihin, hindi sinusunod ni Bato si Sara Duterte kasi ang tagal na pala niyang sinasabihan itong si Bato na maganda Oo. ng kanyang ICC na lawyer. Oo. Ay, Eh paano, inichapwera ni Bato de la Rosa, Ang alin? ang advice ni Sara, so ibig sabihin, walang kwenta yung mga advice ni Sara, yung mga pinakinggan. Hindi, minsan si Sara parang gusto nang suluhin yung lahat ng grupo ng Duterte camp eh. Tama. Parang lahat na lang ng mga magiging sagabal na masosolo niya, isa-isa niya na lang Papatusin. ginagawa ng parang para mawala sa landas eh. Oh. Kasi biruin nyo doon sa sinabi ni Sara Duterte na, Na? pinayuhan niya si Batong maganda ng abogado. Ah. Doon pa lang nangangahulugan na ayaw na ni Sara makialam. Siguro. Di ba? So, Suluhin na lang ni Bato inichapwera yung- na si Bato. Tama. Suluhin na lang ni Bato yung problema niya. Yun ang premyo ng bobo na nagpakasenador sa mga Duterte, iiwanan din pala siya. Dito ako excited. Alam niyo kung alin? Tapos boss. Yung pagdating na kay Bongo. Nako. Ay, Alam niyo, minsan naiisip ko, mukhang sinasadya ni Sara ito eh. Kasi yan ang... para mawala si Bongo. Oo, kasi syempre, si Bongo hindi naman habang buhay gusto alalay. Correct. Tama. Minsan naghahangad din niya na narinig nga natin na Maging presidente. nangangarap maging presidente. At saka nag-file talaga. Baka nga makalaban pa niya sa 2028 yan si Bongo. Tama. Ay, kaya ngayon, naiisip ko, Mr. President, drama niyo lang ba ni Sara to? O di kawawa si Bongo. Ha? Para bang may usapan talaga kayo ni Sara na lahat ng mga kagalit mo mawala sa landas ni Sara? Baka nakalimutan nyo. O yan ang dapat isipin. Isipin DDS. nyo, dahil kayo naman, ang bababaw mag-isip ng mga DDS, hindi maisip ito. Kami lang magsasabi. Ang alam lang naman ng mga DDS, mura. Correct, Mang Bash. O, sabihin mo na, Sir Mike. Para lang ipaalala namin sa inyo, nung eleksyon, si Sara pinapatakbong presidente, pero hindi sumunod sa tatay niya. Number one Bakit? Kasi ayaw niyang makasama si Bongo. Kasi si Bongo magiging busy dapat. Di ba? At ang preparasyon niyan, anong sabi ni Sara? Gusto ko muna si Bongbong Marcos ang tumakbo at mag-a-apprentice ako para matutunan ko ang pagiging presidente. Tama. Doon pa lang, sabi niya yun. doon pa lang, Oo. pinaghandaan na hindi makalusot. Ito si Yan. Bongo, naluyan kay tatay. Ngayon, galit sa tatay yun. Ewan ko ba kung bakit anong galit niya sa tatay niya. Selo siguro yun. Unang naiinis siya kasi parang Hindi hindi kaya siya mas pinagbibigyan. malalim pa. Mas tawag dito. Mas tinuring kasi daw ni Digong na anak si Bongo kaysa kay Sara. Di ba? Hindi kaya mas malalim pa. Ito may chismis lang naman. Baka ano hindi niyo siya? pa alam. Sige daw. Chismis lang mga kababayan ha. Sabi daw kasi, Kunin ko lang yung susi doon. para daw parang meron daw issue. Parang may issue na Jake, asan si Digong at saka si Sara kasi Katukin mo kasi sangkay. parang daw ito yung 21. chismis Daw lang. to. Di umano daw. Hindi alam na siguro nila. Bakit may nalubabas na? Ayan tumatawag yung mo dito. 2107. Alin? 2113. Shout out muna sa lahat ng mga manonood ni Boss Mike Cerveza. Ito pabalikan natin na kaya daw galit na galit yun sa tatay. Kasi daw, parang may sama ng loob. Ano sa mana loob yan, boss? Parang, Hinaha- binengbang daw. Hinahasama. Sabi ni Sir Jack. Di ba? Hindi, di ba? Ginahasa. Actually, ganito yun. Ang balita nun, di ba? Ginahasa si Sara Duterte. At aminado si Sara. Aminado siya. Ibalik Hindi chismis natin yun, hindi chismis yun. Ibalik natin. Si Sara mismo umamin na ako Biktima nga, siya ng biktima rin panggagasa. ako ng panggagasa pero hindi na ako nagreklamo. Bakit, Sir Mike, pwede ba ang ginahasa ka, hindi ka magreklamo? Kaya nga, yun nga yung iniisip ng mga tao. O may pumigil Hindi. para hindi magreklamo? Yun yung iniisip ng mga tao kung unang-una ang pamilya niya talagang mga di ba? Sinasabi nga nila pag tatalunin mo ang mga Duterte, yayariin ka. Yayariin ka. May kalalagyan ka. May kalalagyan ka. Bakit hindi nagreklamo man lang si Sara? Yun Parang ang kinalimutan tanong. at minove on na.
Tsaka hindi na publish. Baka dahil alam niya na possible na ikakasira ng tatay niya. Yung mangyayari. Di ba? Yun na sinasabi natin. Ngayon, eto na. So, balikan na natin. Hindi kaya etong si Sara Duterte, ang lahat ng yan may alam din siya. Na para bang sinasabi. Eto pa, meron pang isa pala na alala ko na sinabi niya. Nung makulong si Digong, move on na tayo, Eka. Move on na tayo, Eka, kay Tatay Digong. Kasi hindi na siya makakauwi. Tama. Tanggapin na natin na hindi na makakauwi. Sinabi niya yun. Hindi nyo alam So, ibig sabihin, baka yung mga nangyayari na mga pa-etal nila at nagalit at nagdesisyon yung ICC na tama na pamamaraan, ito yung kagustuhan nila para magamit nila sa administration, magtagal si Digong doon sa loob. At saka para mapagbayad din ni Sara, kung totoo man, yung chismis laban sa kanila, yung chismis na kumakalat patungkol sa kanilang dalawa ni Digong. So, ibig sabihin, gantihan. Para makapaghiganti siya. Kasi di umano ngayon boss, di ba, kung titingnan mo din, si Sara din ang gumawa ng paraan para magdesisyon ng ICC na huwag bigyan ng interim release etong si Digong. Exactly. Kasi nakatulong ng malaki yung statement ni Sara eh. Ismintakin mo, Vice President ka, pag-iisipan mo, kasi, palabasin si Digong sa kulungan. Kasi kailangan pag-aralan mo lahat ng mga sinasabi ng mga Duterte. Kasi minsan malilito ka kung hindi mo aaralin yung mga sinasabi. Di ba? Yun. Resume. Tagal mo naman, Sir Dean. Sa ano? Okay. Tagal magpaliwanag eh. Di ba sabi nga ni Sara Duterte, di ba boss, alam naman ni Sara. Teka, ito, madalang beses na daw sila inaakit ng adik. Ba't yung sisisi sa kay Pangulo yan? Bakit din nyo sisihin yung kapitan nyo, yung mayor ninyo? Tama. Ano, babantayan kayo ni Presidente? Ito naman itong mga tatanga-tanga talaga itong mga ito. 2113. 2113 meron na. Ang kulit mo naman. 2113? Okay. Kalimutan ko. Buti pa ako naalala ko yung kwarto nyo. Di ba? Di ba? Hello daw, ballpoint. Buti pa rito, nakikita ka. Pachuchay, sino pa? Kayong mga kababayan ko, DJ Byron, nandyan ba? Nandyan daw. Shoutout Catherine Galpo, mga engot po, talaga. Kaya nga, lahat na lang na mangyari sa inyo. Inakyat kayo ng akyat bahay ng mga adikanyo. Bakit kayo nagpabaya? Tsaka bakit hindi kayo nag-report? Alam nyo naman palang adik yun. Ito pa, sa panahon ni Digong, merong mag-ina na, bata pa yun na nakadiaper pa yung anak. Naningil lang ng utang. Tapos, ginahasa yung nanay. Tapos yung anak niya tinanggalan ng diaper. Panahon ni Digong yun Anong tawag doon? Kasi kayo, makinig nga kayo, no? Hindi lahat ng masamang nangyayari sa inyo kasalanan ng gobyerno. Tama. Minsan kailangan nyo rin sisihin yung mga sarili nyo sa mga kapabayaan ninyo. Di ba? Lahat naman tayo may nangyayaring masama Pero kung iisipin natin na lahat, wala tayong kasalanan, gobyerno na lang lagi. Ay, hindi naman pwede yun. Teka muna, baka hindi nga kayo may kasalanan, hindi gobyerno may kasalanan, baka yung utak nyo, kailangan nyo na ipa-check up yan. Tama. Di ba? Kasi lahat na lang kasi ipagsisi sa gobyerno. Pati pambili ng hindi nila mabili, isisi sa gobyerno. Pag hindi ka pabor sa kanila, sabi anong maraming adik? Saan ba maraming adik? Ba't hindi mo isumbong sa pulis? Kay kapitan, kay ibig mayor? sabihin, Sir Mike, kung hindi sila nagsumbong, ibig sabihin, responsable din sila. Baka sila yung adik. Di ba sabi nga ni Roque, kapag ka daw nakakipag-usap daw sa patay adik, di ba si Digong nakikipag-usap? Pakita natin dito. Pakita mo. Kinausap yung magulang niya, may paiyak-iyak pa. Yun. Ginamit pa sa drama. Ikaw tumira niyan. Ito, singit lang muna natin. Mabilis lang. Di ba kaya naman hindi nakalaya si Duterte? Hindi kasi alam ng mga DDZ to. Si Sara talaga may gawa. Kaya nga. Kasi sabi ni Sara, yung sinabi niyang itatakas yung tatay niya. Yun ang sinabi niya. Hindi lang yun. Sabi ko sa'yo, maraming mga pwedeng i-consider na si Sara talaga may pakalanan lahat Tama. Bakit kanyo? Nung pauwi yan, galing Hong Kong, nahuhulihin, may nag-tip sa kaanak niya. Di ba? Sino ngayon ang nag-tip na kaanak? Anak daw yun. Anak yun. Sino?
Pilit pinapauwi si Duterte, dapat hindi uuwi si Digong, no? Di ba? Di ba nag-viral din yun? Oo, kasi may isa siyang kamag-anak na talagang pilit na pinapauwi si Rodrigo Duterte. At sinabi wala daw warrant. Actually, at sinabi isa sa mga anak. At sinabi ni Rocky din, na nalaman daw sa anak na ang warrant niya local lang naman. Kasi para sa akin, itong si Digong, ginagamit na lang talaga nila to para pag halimbawa nahuli si Digong, malalim talaga magagamit nila yon para iboto sila sa 2028. Kasi during that time, tingin ko dyan, malalim ang galit ni Sara kay Digong. Kaya nga naisip ko, kasi during that time, during that time, hindi na pinag-usapan si Digong during that time. Tanungin nga natin. Nagkaroon lang ng issue na pinag-usapan siya nung umuwi na siya, na which is dapat, hindi kasi ang ganda pa ng speech niya doon Tama. Tanungin nga natin, ano bang galit ni Sara Duterte sa tatay niya? Kasi maraming beses yung sinubukang hadlangan yung interim release. Ikaw, abogada ka. Si pinagmamalaki ng mga supporter mo, abogada ka. Kung abogada ka, bakit kailangan mo sabihin na itatakas mo si Digong? At ito pa, di kaya si Sara Duterte ang nag-advise kay Kaufman na mag-file ng i-move ang confirmation of charges? Possible din. Kasi alam mo, ang mga bobo ng mga didishes, tuwang-tuwa. Hindi nila alam na habang tumatagal ang pag-confirm ng charges ni Rodrigo Duterte, may tendency na tatagal din ang pagkakulong niya. Kayo mga kababayan, sa inyong palagay, ano po ba ang napakalaking galit ni Sara Duterte sa kanyang ama para gawin niya yung mga bagay-bagay na nagiging dahilan ng kapahamakan nito pong si Digong. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan.